Lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Itong pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito." "Tama po, Guro," wika ng eskriba. "Totoo ang sinabi niyo, iisa ang Diyos at wala nang ibaliban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip, at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdalang lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain." Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinagaharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating mabuting balita ang napakahalagang tanong ng isang eskriba kay Kristo. Alin pong utos ang pinakamahalaga? Napakahalaga po ng tanong sapagkat sabi nga natin, hindi man natin magawa ang lahat, at least magawa natin yung pinakamahalaga. Makalimutan man natin ng iba, wag lang yung pinakamahalaga. Halimbawa, sa dinami-dami ng ating mga nakaschedule na gawin, we should see to it na unahin natin at magagawa natin yung mga importante na dapat nating gawin. Halimbawa, sa harap ng maraming mga pagkain, magandang tukuyin muna natin. Alin ba sa mga pagkain na ito ang pinakamasustansya, pinakamasarap o pinakamahal na pagkain? Yun muna ang muna nating lantakin. Mabusog man tayo, na-consume natin yung pinakamahalagang pagkain. Sa pangumpisal, yun din kung minsan ang pinapayo ko. Lalong-lalo na sa mga nagsasabing ang tagal na nilang hindi nakapangumpisal. Kaya't nakalimutan na ang maraming mga kasalanan. Isa sa mga pinapayo ko, see to it na mabanggit ninyo, maalala natin yung mga seryosong kasalanan natin. Sapagkat limitado tayo sa lahat ng mga pagkakataon, mainam na hindi man natin maisip ang lahat, ma-accomplish ang lahat, ma-achieve ang lahat, maayos ang lahat. Huwag nating mapabayaan na hindi maayos, hindi ma-achieve, hindi ma-accomplish ang pinakamahalaga. Kaya maganda yung tanong ng eskriba. At sa tanong na ito, maliwanag ang sagot ng ating Panginoong Hesukristo. Pinakamahalagang utos, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong pag-iisip, ng buong puso, ng buong lakas. Kahit na sinunod agad dito, yung pag-ibig sa kapwa, inuna pa rin ang pag-ibig sa Diyos. So kahit na sabihin natin, these are two sides of one and the same coin, sapagkat hindi natin po pwedeng mahalin ang Diyos na hindi natin nakikita kung hindi natin kayang mahalin ang ating kapwa nating nakikita. Iba pa rin ang pagmamahal sa Diyos talaga. Dapat siyang pinakamahalaga. So yun ang pinakaunang utos. Now, lahat naman tayo dito nagmamahal sa Diyos. Bawat isa sa atin kapag tinanong dito, mahal mo ba ang Diyos? Sigurado sasabihin, oo naman. At hindi tayo nagsisinungaling sa bagay na yan. Pero hindi ibig sabihin na susunod na natin yung pinakamahalagang utos. Kasi, ang sabi po dito,
Hindi basta mahalin mo ang Panginoon mong Diyos. Ang sabi po dito, buong puso, buong pakiisip, buong lakas. Buo po ba? Yun ang tanong na mahalaga. Siguro, ma-examine natin kung buo nga ba ang pagmamahal natin sa Diyos sa ilang mga katanungan. Maraming mga katanungan pero mag-focus tayo sa ilan lang. Halimbawa, naglalaan ba tayo willingly and lovingly ng panahon para sa Diyos? Di po ba kapag mahal natin ang isang tao, ang isang bagay, naglalaan tayo ng panahon para dito at hindi na tayo inuobliga? Kusa tayong naglalaan ng panahon. Hindi na tayo kinakailangan pressure pa. Hindi kinakailangan hilingan tayo ng panahon. Ibibigay natin kusa yun. Sapagkat gusto nating laging kasama ang tao bagay, hayop na sa atin ay mahalaga. Ganun ba tayo sa Diyos? Baka hanggang ngayon, obligasyon ang tingin natin sa pagsisimba. Baka hanggang ngayon, hirap na hirap tayong maglaan ng kahit konting panahon sa pagdarasal ng personal sa Kanya. Ikalawa, lagi ba natin siyang naaalala? Di ba ganun kapag mahal mo daw ang isang tao, kaya may kantang, tagyawat sa ilong, pati na sa pisngi, sa kakaisip sa'yo, tagyawat dumatami. Wala nang paglagyan. Conscious ba tayo sa Diyos? Naisip ba natin siya? Lalong-lalo na kapag mayroon tayong mga pagkapasya, kung mayroon tayong mga gagawin. Naisip ba natin siya? Naisip ba natin kung natutuwa siya? Naisip ba natin kung nasasaktan siya? Na i-consider ba natin siya madalas sa buhay natin? O saka lamang natin siya maalala kapag may problema na, kapag may kailangan na, kapag natatakot na, kapag nalulungkot na. Ikatlo, proud ba tayo sa Kanya? O di ba kapag minamahal mo, dapat proud ka? Kaya't kung hanggang ngayon hindi ka maipakilala ng boyfriend o ng girlfriend mo sa kanyang pamilya, ay mag-isip-isip ka na. Ikinahiya ka niya. Hindi ka niya mahal, Mars. Buy, hindi ka niya mahal. Dapat proud siya. Proud ba tayo sa Diyos? Baka kapag tayo ay kumakain sa pampublikong lugar, restaurant, hindi tayo nagdadasal kasi nahiya tayo. Anong dapat yung ikahiya? Nagdadasal naman ako, Father, kaya lang sa isip ko lang, ba't ka mag-cruise? Nagkukrus nga ako, Father. Bakit hanggang dito lang? Ang bilis. Anda? Bakit di ka ba proud sa Kanya? Sa iyong relasyon sa Kanya? Ba't mo siya ikinahihiya? Tayo nga, ang dami nating mga pagkakasala, hindi niya tayo ikinahihiya. Iniiwasan ba natin yung mga bagay na ikasasakit ng loob niya? O di ba't kapag mahal mo ang isang tao, isipin mo na, ano ba ang mga ayaw nito? Hindi mo gagawin yun. Hindi mo gagawin. Lalong-lalo na yung alam mong ikadudurog ng puso niya at ikaiiyak niya. Kaya't yung mga partner, ang partner nila ay pirmi silang niloloko, ay nako. Iba yun. Ang sorry ay para sa pagkakamali na hindi sinasadya. Pero hindi sa mali na paulit-ulit ginagawa. Hindi ka niya na kinoconsider. Hindi ka na niya mahal kung gano'n. Alam niyang ikaiiyak mo, ikadudurog ng puso mo. Pero pinipili pa rin niya. Sabi ko nga, napakasakit nung, alam mong, napag-isipan yung pagkakasala. Yung hindi basta natukso, kundi yung pinlano. Sa matagal na panahon kang niloloko kasi sa matagal na panahon na naiisip ka niya bago siya magkasala.
pinipili pa rin niyang saktan ka. Paano po ba tayo sa Diyos? Baka may mga kasalanan tayo na pirmis nating inaalagahan kahit alam nating lagi siyang nasasaktan kapag ginagawa natin yan. Sa diwa po ng ating pananampalataya, alam natin na namatay na rin para sa atin si Jesus. Ang kanyang kamatayan hindi lamang para sa mga tao noon, kundi para rin sa atin ngayon at sa mga susunod pang panahon. Ganon ang epekto ng kanyang kamatayan muling pagkabuhay, kaya hindi kalabisang sabihin, sa tuwing tayo nagkakasala ngayon, pinapako pa rin natin paulit-ulit ang Panginoon natin. And besides, iniligtas ka niya. Iniligtas niya na ako. Bakit paulit-ulit tayong umabalik sa pagkakasala? Hindi ba't napakasakit nun para sa kanya na hindi natin binibigyan ng halaga ang ginawa niya? Ano pa bang kulang? Di ba yun ang minsan? Na mga sobrang magmahal pero niloloko pa. Ano pa ba ang kulang? Ano bang dapat kong gawin? At panghuli, pero pinakamahalagang itanong natin, siya ba ang pinakamahalaga talaga sa buhay natin? Mas mahalaga ba siya kaysa sa trabaho mo? Kaya sa ministeryo ko? Kaya sa talento natin? Kaysa sa kalusugan natin? Kaysa sa asawa mo? Kaysa sa anak mo? Kaysa sa mga magulang mo? Ano? Sigurado ko, marami dito ang magsasabi, oo. Pero tingnan natin, kapag nawala na yung mga tao at bagay na mahalaga sa atin. Kapag biglang sumadsad ang negosyo, kapag bigla kang nagkasakit ng malubha o ang mahal mo, kapag bigla kang namatayan ng pinakamamahal, at kapag bigla sinabi ng doktor sa'yo, 6 months to live ka na lang. Kung mapupurihan pa rin natin siya at mapapasalamatan. Kung masasabi pa rin natin yung sinabi ni Job, the Lord has given, the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Doon magkakaalaman. Pero ngayon pa lang, pwede na nating malaman. Sipin mo, yung bagay o yung tao na pinakamahalaga sa'yo. Kung sabihin sa'yo ng Panginoon ngayon, kukunin ko. Mamahalin mo pa rin ba ako? Let's be honest. Kasi kung hindi naman talaga, huwag tayong manloko. Kasi alam naman ng Diyos ang nasa sa puso natin. And when that time comes na magkakaalaman, hindi masusurpresa ang Diyos. Tayo masusurpresa. Kasi hindi pala talaga totoo na mahal natin ang Diyos. Ang dami ng ganito. Ang dami kong nakaka-encounter sa kumpisalan, pirmis na nagsisimba, pirmis na nagdarasal. I should know kasi nasa pagkukwento nila. Tapos biglang ganun ang tanong, bakit, Father? Kapag tatampo siya, gently, sinasabi ko, hindi ko naman sinosopla, pero gently sinasabi ko, baka po. Actually, sigurado kung sasabihin ko, pero gently nga sinasabi ko, baka po, hindi talaga mahalaga o napakahalaga para sa inyo ng Panginoon. Kasi po, nagagalit kayo ngayon sa Kanya sa inyong sitwasyon. Mga kapatid, pakatandaan natin ha, kapag ang Diyos ang nag-uutos, hindi yun para sa Kanya, para sa atin yun. Kaya wag nating isipin na napakabigat ng binibigay na utos ng Diyos sa atin. Maaaring mabigat, pero ito ultimately ay para sa kapakanan natin. Sapagkat itataguyod tayo ng pagmamahal natin sa Diyos. Di ba?
Kahit anong unos, kakayanin mo para sa mahal mo. Lalo pa kung talagang mahal natin ang Diyos. Kakayanin natin kahit na anong unos. At sinabi ng Panginoon doon sa eskriba, malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian. O anong ganda yung tayo pagharian ng Diyos. Pag sinabing pinaghaharian ng Diyos, nandun ang kapayapaan sa gitna ng problemang naranasan. Nandun ang kapanatagan sa gitna ng mga problemang naranasan. At nandun ang mga espiritual na biyaya para makita natin na kung meron mang nawala sa atin, sobrang mas malaki yung binibigay niya sa atin. Yun ang ibig sabihin ng mapagharian tayo ng Panginoon natin. Pero yun ay ibinibigay lamang sa mga tunay na nagmamahal sa Kanya. Kapatid, kahit ayaw natin, darating pagkakataon na mawawala sa atin ang bagay o tao na pinakamamahal natin. Mahal man natin totoo o hindi ang Panginoon, darating yun. Kaya bago dumating yun, pakamahalin na sana natin ang ating Panginoon. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Hindi ako magdududa. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos Ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, salamat para sa mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Ngunit para sa amin na kung magiging very honest lamang kami ay hindi pa talaga, tulungan mo po kami sapagkat gusto rin namin. Masyado lamang po kaming nabubulagan ng pagmamahal namin sa iba, pero hindi ka maikukumpara. Angat na angat ka, ikaw dapat ang pinakauna, ikaw dapat nga ang nag-iisa. Tulungan po kami na mapanindigan ang katotohanan ito. Tulungan mo po kaming mahalin ka ng buo talaga. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mayroong Higit pa sa inaasahan. Sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaring matagal, maaring maging mahirap, pero magiging maayos ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. mayroong Mas lalo mong mararamdaman ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. sa'yo. Kung lalapit kay Jesus, Lalapit ka. hindi sasayangin ng Panginoon ang pagmamahal mo. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay.
sa pagsunod sa utos mo. Nalulugod akong labis, di masukal ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sa gitna ng kahirapan, ang nadama ko ay aliw, pagkat buhay mang natamo sa pangako mo sa akin. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Ngalan mo nasa isip, kung kumagat na ang dilim. Panginoon, aking sinisikap, na utos mo'y laging sundin. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na itinatalaga namin sa iyo upang kalugdan mong mga inihahain naming ito at kami laging dulutan ito ng pagliligtas mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagapagbigay ng pagkasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap
upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inom at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo na aming Papa, ni Janis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipanalangin ang mga kakilala nating yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang
sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kabayadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayan sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan. Peace. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong kanyang minamahal. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso.
Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. My life, be my strength. Great, be my strength. I shall live my vows to you before your peers of the dark. Oh Lord, save my life be from the snares of the dark. Oh Lord, save my life, be my strength. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluin mo sa buo naming katauhan ang iyong ginagana para sa aming kapakanan upang sa pag-asalo namin sa pakikinabang ang ganap mong pagligtas ay aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo ay nananatiling busilak. Sa pag-aruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay wag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, patiluhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liya, na na matapos ang pakikibakan namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Ama ay tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid, kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong pakikisa sa mga tulong na binibigay ninyo na nagiging dahilan para marami din po tayo matulungan. Salamat po sa tiwala. Makakaasa po kayo na dinadaanan lamang po kami ng mga binibigay ninyo. Salamat sa pagtulong nyo sa amin na makatulong sa iba at makapag-promote ng devotion sa Our Lady of Lazaret sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga libreng images tulad nito. Siguro mas dadagdagan na po natin ang pagbibigay habang nandito ako para mas marami ang magkaroon nito.
So, salamat po. Salamat po sa inyong lahat. Paalala, sa Lunes, March 16, ay Lenten Recollection po natin. Ang magbibigay po sa atin ay ang mabait at magaling na si Brother Alvin Barcelona. So, magkita-kita po tayo dito. Alas 6 po ng gabi ha. This coming Monday. Salamat po. Wala pong papalakpak pagkatapos ng misa. Lalo na ngayong Kwaresma. Salamat. Sumayin ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you rin po. Amin. Iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap ang buhay kung may nagmamahal. Pagmamahal na tunay at laging nalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sinamis. Pagsintang sa nalinis sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa amin at sa dasal. Amin. Iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Salamat po. Basta po pag nabigyan na kayo